this is not sound. You are alone delivering 1 billion pesos? Tapos iiwanan niya yung sasakyan, may kukuha ng sasakyan. Tapos iiwanan mo yung sasakyan, may kukuha ng sasakyan? Ganitong kwento versus ganitong affidavit? Diba? I mean, gagamitin natin yung kuryente ng House of Representatives para pag-usapan yung affidavit ni Madriaga na ni kulay ng Vios, hindi niya masabi. Pagkatapos, wow, talaga si Madriaga talaga gagawin niya star witness para doon sa delivery. Pagkatapos, wow, talaga 1 billion, isa lang siyang magdadrive. Sobrang trustworthy naman pala ni Madriaga na kidnapper. Ano? Oo. Okay. Exactly. Kahit sinong VIP, okay, hindi niya iaasa ang 1 billion na delivery sa isang tao lang. Na kidnapper. Na kidnapper. Kailangan natin ulitin yan eh. Tapin mo yung, Oo. tapin mo yung 1 billion, ulul. Diba? Makakita ka ng malaking pera, baka itakbo mo, puwisit ka. Meron lang akong gustong sabihin about Madriaga. Unfair kasi talaga ang ginagawa ng administration ngayon, no? Because if you're gonna look at Madriaga and even looking at his background, na criminal yan, and they all believe and giving him a chance even to testify for the impeachment of Sara Duterte versus the 18 Marines, and what do they have in common? Bagman. This one is a bagman, the other one are bagmen. Pero, you know, yung credibility nila, si Madriaga, how would you even believe anything that he would say with that kind of background versus dun sa mga Marines na wala sila talaga makukuha out of this versus alam natin na si Madriaga meron. He can be free from jail. Ito yung way out niya sa jail eh. Yes. Yung mga yung 18 Marines natin na wala naman talaga silang makukuha out of it, they just really want to help the Filipinos, but they're not giving them a chance, a real chance. Ang ginagawa nila ngayon, imbis na karon ng trial. Kasi if you're gonna look at and compare them, si Madriaga, meron siyang sworn statement. And then they are incorporating that into the impeachment complaint. And then the House panel is willing to let credibility be tested later. Saka na. Pero isama natin. Ito yung ebidensya natin. Saka na natin i-test yung kanyang credibility pag nasa korte na. Alam mo yan, pag nasa Senate na. Versus dun sa mga 18 na Marines na hindi sila makakatuntong dun sa i-test yung nila sa korte because they will stop them from even going there. So nandun lang sila dun sa sisiraan nila yung pagkatao nila, sisiraan ng mga kalaban yung credibility nila from the mere kababawan ng signature lang dun sa affidavit. Alam mo yun? So where is fairness in there? At hindi ko pa rin talaga maintindihan sa mga taong naniniwala na si Madriaga, even when you look at the mainstream media, no? Kung ano na lang din yung pagtatanggol nila dahil kay Laila de Lima, tinutulungan si Madriaga and all. It's the whole story in there. Pero yung mga 18 Marines, they don't have a credible story about them. Puro paninira. Even their way of questioning, it leads to paninira eh. So, again, hindi naman tayo tanga. Pero bakit tayo pumapayag na gawin ito? Napakaliit na analysis nito. Hindi mo kailangan maging matalino para maintindihan mo kung sinong credible sa mga nagsasalita. But yet again, yung mainstream media natin na supposedly journalists, educated, fair, walang kinikilingan. No. Ang gulo-gulo na ng mundo at eto pa rin sila nasa impeachment na hindi ko maintindihan kung actually alam naman nating lahat no kung ano ang talagang main goal nila, kung bakit kailangan talaga nilang ituloy yung impeachment. But it's really sad. Nakita ko lang yung isang shout out ni Bam Aquino na to all our OFWs in the Middle East, iniisip namin kayo. Well, thank you sa pag-iisip sa amin. Iniisip din namin kayo kung gaano kayo ka-buisit. Kung gaano kayo walang kwenta, buisit kayo. Wala kang magagawa yung pag-iisip mo sa akin, Bam. You never left our minds. Marami nang nag-iisip sa akin, okay? Araw-araw namin iniisip kung paano kayo tapusin. Exactly.
Bibwisit ka. Wala akong magagawa yung pag-iisip mo sa amin. Do something about it. Kawawa man lahat. 2 million OFWs. Ilan lang ang umuwi dyan sa Pilipinas dahil natatakot sila na hindi sila makabalik dahil walang magiging trabaho sa Pilipinas. Nga ang lahat ng Pilipino. So, I really don't know kung saan kami pupulutin, Joey, kapag nagkagulo na pag umuwi ng Pilipinas, anong mangyayari sa ating lahat. So, that's the biggest worry. I'm sorry if that's a very low ending. Pero that's really the reality of this world today. Actually, buti nga na-mention mo yan, Miss Nick, yung kay Madriaga. Kasi niready ko talaga yung affidavit ni Madriaga eh. Kasi yung sa delivery nga, na parang pagtabihin natin yung kwento doon sa delivery Kasi sinasabi ni Madriaga, bagman daw siya. Confidential funds 2022 to 2023. Sabi niya, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Colonel La Chica handed me portions of that money amounting to around 33 to 35 M per duffel bag to be delivered to various people. 1 duffel bag of money was for Mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna near the industrial park area. Another duffel bag money was delivered to a comedy bar owned and frequented by SSC law alumni located in Timog area. When I arrived, I saw OVP spokesperson Reynold Monsayak, former classmate of VP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. I followed this instruction and then left. He did not speak to me. Another duffel bag was left in the car, which I drove to the Ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reserved spot and I placed the key on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Ito for example, yung 18.3, you could have provided yung plate number ng sasakyan, 'di ba? Detalye ng sasakyan. Itong duffel bag na to ito yung to a comedy bar owned and frequented. Pangalanan mo yung comedy bar kung putang ina ka para makita natin yung CCTV. 'Di ba? Exactly. Diba? Court order para makuha yung mga yan. Court order, oo. 'Di ba? Pagkatapos ito 1 duffel bag of money for Mayor in Laguna I personally delivered to a man in Cabuyao. Okay, near the industrial park area. Ba't hindi mo pangalanan na eksakto yung lugar? Oo nga, Diba? at least mas tumibay yung mo, di ba? Oo. Affidavit mo. Acceptable yung ganitong kaputahan. Malay ba natin kung sa panaginip lang hinugot ni... Diba, dapat maka-anchor Creative man. writing pala yan, ano? Oo. Oo, creative writing, obviously. Oh my gosh. Compared to the, affidavit of the 18 Marines. Diyos ko naman. Correct. Dapat man lang sana naka-angkla sa katotohanan itong mga kaputang inahan na to. Now, look at the affidavit of the 18 soldiers. Ayan. Ito, yung kanilang may address, may picture. Ayan. Ito, bahay ni Kimbo, verifiable. Tangina, Kimbo, ganyan ba itsura ng garahe mo? 'Di ba? Bike mo ba yan? I mean, verifiable. We can definitely check. Okay? May plate number. Plate numbers. Lahat ng mga plate numbers. Okay? Address. Pati aeroplano. Ang bahay Full kung saan nag-deliver ng pera. 'Di ba? Full Pinangalanan ng address. address. Ayan. Mga sample ng delivery. Ito ang maleta. May picture ng duffel bag kaputang ina. Hindi mo kami pinovidean, Madriago. May creative Ang ganda writing nga course ng doon kwento, sa, and then I sa left. kulungan. And then I left the key on the dashboard. Di ba, ang ganda ng kwento? He did Parang, not Oo. speak to me. Wow, okay. Yung mga important, yung mga extraneous details yung marami siya eh. Pero yung actual details, yun ang Yung wala. actual details na kailangan natin na verifiable that could lead to verifying the information you are saying, wala ka. Pagkatapos magre-release ka magpaparelease kayo ng ebidensya na nag-usap, parang nag-Gcash yata ng 1,000 pesos. 1,000 pesos, tapos ang pinag-uusapan nyo dito, 70 million pesos? Pagkatapos i-Gcash nyo 1,000 pesos? Buti ba naman kayo mga tanga? Diba? Buti ba naman kayo mga tangat kalahati?
So, Diyos ko, ayan. hiyang-hiya yung mga pictures nila, ng Brave 18 sa kanila. Exactly. Oo, which reminds me, no, mag-TikTok ko nga yan. Ayan. Delivery to Santiago family, 80 million pesos cash inside Cash inside. Vios. Ayan, in another occasion around the same period, I was handed white Vios by wala man lang plate number, bakla. Tsaka anong around the same period? Ang Oo. lolo ko, nakalimutan mo Contained pa. money, Summer? contained money amounting to roughly 80 million. Ina talaga? Yung alam mo, roughly 80 million, hindi mo alam yung plate number ng sasakyan. Kung bibigyan ka ng ganyang katinding responsibilidad, hindi ba dapat yung plate number ng sasakyan is something that you would remember Yeah, instantaneously? crucial detail yan. On Oo. top of your head? Kasi isasampa mo dun yung 80 million eh. Paano kung nawala yung Vios? Hindi, sa Vios ko sinampa yun eh, yung 80 million. Parang iisa lang ang Vios sa mundo no? Yun ba yung assumption sa story niya? Oo. Oo. Tsaka ayan, around the same period na yan. Hindi kayo makatanda ng dates. Ni kulay ng Vios, hindi mo sinabi sa amin. Tangina mo. Diba? Ni kulay ng Vios, hindi mo sinabi sa amin. Colonel Nelasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. I followed this instruction. Okay, then let's get the CCTV of SM Mega Mall. Mhm. Lock the car, place the keys on top of the left front wheel, then moved away and waited until someone retrieved the keys and drove off. Ano yung left One front day, wheel? let's get the ngayon, sabihin mo sa amin yung date and time kung kailan mo ginawa to. 80 million yan, putang ina, yan ang araw na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Dapat alam mo yung date, Totoo. diba? Dapat alam mo yung date niyan. One day, I saw the same Vios. Paano mo nalaman na sa same Vios, hindi mo nga naaalala kung anong plate number, Tsaka anong kulay? kung anong kulay. Diba, paano mo nasabi na it's the same Vios, Oh my ulul? God. Diba? I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala named Rhea, who was classmate of VP Sara at SSC Law. Okay, eto. Sabi na to ni Attorney Pau. Sabi ni Attorney Pau, yung asawa ni Attorney Kilala hindi marunong mag-drive. Paano mo nakikita na nagda-drive siya ng Lupit na, no? Diba? Verify. Imagine mo i-cross-examine nila yan. Diyos ko, matutunaw yan sa stand. Actually, kaya nga gusto nilang i-cross-examine. They're excited on that. Yeah, Kasi, exactly. alam mo yun. Oo, pagkatapos ito 1 Pagtatawanan billion. Oo, 1 billion pesos inside Super Grandia. Around the first quarter of 2020, I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up a Super Grandia at Jollibee Kamuning and deliver it to a car wash along the Anghari, Muntinlupa. From the meeting point, I was told to proceed to Katarungan village nearby, where I handed keys to 2 men who were inside a black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those 2 men whose name I can no longer recall. 1 billion! 1 billion pesos! And you can forget it? Alam mo yung mga ganito, yung mga 1 billion pesos, 80 million, you don't come across that kind of money every day. At pagka pumalpak ka dito sa mga bagay na to, mamamatay Uutasin ka ng talaga. mga Exactly. Talaga. 1 billion dineliver, kinonfirm pa sa'yo ng presidente ng Pilipinas kang putang ina mo ka. Napaka-importante naman pala ng Makakalimutan mo ang Madriaga. pangalan? Oo. Ano to? Ano dineliver sa'yo? Tubig? May kasama ba siya, Joey? May nilagay ba siya dyan na may kasama siya? O siya lang lahat nagbuhat? Kasi baka ipabuhat ni Ping yan. Oo. Ang tindi nito Sa side lang ni VP Sara yung merong specific details no? Anything else galing sa parang nag-feed lang siya sa ChatGPT. Spin me a tale. Yes. Oo. I was instructed whom I came to pick up a Super Grandia and deliver it to a car wash along the Anghari. So parang hindi niya binubuhat kasi kumbaga parang driver lang siya, mag-isa lang niya. I see. Okay. But this is this is not sound. You are alone delivering 1 billion pesos? Tapos iiwanan niya yung sasakyan. May kukuha ng sasakyan.
Tapos iiwanan mo yung sasakyan, may kukuha ng sasakyan. Dude. Tapos ibabalik ulit yung sasakyan. Kasi question nila yan sa maleta eh. Kasi sabi nila sa maleta, so iniwan mo yung maleta. So ang daming maletang binili, yung ganun. So yung sasakyan, Oo. ang dami nyo ring sasakyan na binigay. Kasi iniiwan mo siya palagi. Oo, ano to? Ang yaman ni Sarah, nag-iiwala na sa sakyan. Ang mga getaway Sa'yo car, na yung throwaway handle car. yun with the car. Oo, Oh, di ba? oo, Oo, lupit. parang, ano to? Ano ka, Grab? Pagka Mga diniliver, repossessed na iwan mo kotse. Pumunta siya sa mga sa parking area ng mga bangko. Sabi niya, I want that. Oh, parang gano'n ang lumalabas. Diyos me. Last trip Grabe. naman to. Ano ba yan? Oo. Tapos ito, cash inside Honda Civic delivered to the Santiago family at Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Sometime in January 2022, VP Sara instructed me through phone call to pick up a Honda Civic containing cash near Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Parang, I mean, yung mga ganito, dapat meron, natatandaan mo to dapat yung specific na location. Hindi parang Jordan Plains. Ang laki ng Jordan Plains, saan doon specifically? And your task is to deliver. So, ibig sabihin, matatandaan mo yan kung saan yan. Kasi yung mga drivers, ano yan second nature na nilang tumanda ng lugar eh. Correct. Alam mo yun? Addresses, oo. Second nature sa kanila. Second nature sa kanila yan. And they can remember it, like, instantaneously. And ano to ha, totoo to ha, lalo na pagka kunwari yan talaga yung trabaho mo. Talagang, ang mga driver, hindi mo talaga maiisahan sa direksyon at saka sa lugar eh. Sa totoo lang. Lalong-lalo na yung mga hindi nagre-rely sa navigation. Waze, di ba? Yung mga ganyan. Oo. O yung mga tumanda na taxi. Ganyan yung ano nila. Literal na at the back of their hand. Parang Oo. kahit amo sila paikot-ikutin, alam nila yung mga ruta. Oo. Ganyan. So ngayon, kung iyan yung trabaho mo, kunwari bagman ka, di ba? And I'm pretty sure, kung i-hire ka bilang tagahatid ng mga ganito, meron kang extraordinary skill na magtanda ng mga lugar. Kasi Bex, hindi ka po pwedeng parang, saan ba yung dito? Pwede lang ako 1 billion kasi hindi delivered. Di ba? Iwanap ko lang Wala man 1 lang. billion. Sa lang na gate, di ba? May dalawang Please, aso. para maligaw ka. Di ba? Oo. Please, para maligaw ka na parang, eto na ba? Gate 4 na ba to? Ultimo yung parking lot sa SM Mega Mall, di ba? Merong mga area yan eh. Area D. Mga exactly. ganyan. May mga plotting yan eh. Para sigurado kapag tinanong, nasan na? Pwede mo sabihin na, andito, ganito, ganyan. Hindi. Just, correct! Tsaka bakit lagi may parang mga storytelling device na sometime in January, sometime in the first quarter. Ano ba yan? Ba't ayaw mo specify? Ayaw mo bigyan ng date. Oo. I mean, if you're the one na talagang nag-drive at naghatid nitong mga to, first and foremost, if it's true that you are hired to do this, okay? You are hired because of certain level of skill set that you have. Correct. That you cannot have any space for error, okay? So ibig sabihin, yung parang hindi pa pwede na in Jordan Plains. No! Doon sa tindahan ng Jordan, doon sa tindahan ni Aling Marie sa may tapat ng across Kenemular. Ganun ka dapat ka-detail. Kasi syempre wala naman siguro kukuha ng 1 billion yung papadeliver sa'yo pagkatapos parang basta sa Jordan Plains yun eh. Basta banda dito yun eh. 'Di ba? Parang gano'n. Diyos ko po naman. Yung ganitong klaseng memory, hindi ka papas ang driver ng ng maleta. Ayun, tapos sometimes Kislap warehouse and deliver to Jordan Plains, specifically to the House of Santiago family, which had a green gate and was located inside the gate. At least may gate na color. Gated village. Improving. Okay. Di ba? So specific. Grabe Parang VP trial and error, no? Mas naging detalye na. VP Sara again instructed me to pick up another white Honda Civic containing cash and deliver it to the same house of the Santiago family days later. Diyos ko po. Anyway, so ayun yung mga kwento ng delivery niya. Yung kwento ng delivery niya is from paragraph 17 to 25. So parang ganitong kwento versus ganitong affidavit. Diba? At Ayan, parang lumalabas yan ang ace witness ng ng prosecution. Yes. Kaya parang, Yes. Yes. Oo.
Pag-uusapan natin, gagamitin natin yung kuryente ng House of Representative para pag-usapan yung affidavit ni Madriaga na ni kulay ng views, hindi niya masabi. Wow. Talagang tingin nila sa atin, ano? We're not worth the effort. Exactly. Oo. That time. Exactly. Okay na Pagkatapos, yan. di ngayon, ito may mga maleta, may mga pictures, ayan, merong plate number, di ba? I mean, ano to may mga verifiable information ayan, may mga litrato, may mga, lahat ng detalye nila dito, because it is to the extent that you can actually check if such thing did happen. Sino yung mas mabigat yung kwento? Yeah. 'Di ba? Pagkatapos, wow, talaga si Madriaga talaga yung gagawin niya star witness para doon sa delivery. Pagkatapos, wow, talaga 1 billion, isa lang siyang magdadrive ng super Lupit, grab deal. Sobrang trustworthy naman pala ni Madriaga na kidnapper. Ano? Oo. Okay. Kahit Exactly. sinong VIP, okay, hindi niya iaasa ang 1 billion na delivery sa isang tao lang. Na kidnapper. Na kidnapper. Kailangan natin ulitin yan eh. Kidnapin mo yung, Oo. Yeah. kidnapin mo yung 1 billion, ulol. Mm-mm. Diba? Makakita ka ng malaking pera, baka itakbo mo, puwisit ka. Hindi yan sundalo, hindi yan marine, wala nga Correct. kidnapper yan, kidnapper. Mm-mm. Not built for it eh. Saka yung ganyan level ng detail, that is par for the course. Kung sakaling ikaw yung tipong mag-handle at magmamanage ng mga highly sensitive luggage kagaya niyan, which is bilyon-bilyon pera nga, no? At itong kabila, Diyos ko naman, wala bang coach tong na to? Parang Anyway, so parang hindi nga niya Can you- sinabi, for example, yung yung 1 billion, paano niya nalaman na yung karga niya ay 1 billion pesos? Diba? Paano kung marunong yun? Diba? Can you imagine, Joey, yung level ng write-up ng affidavit na yan, na kung pare-parehong tao ang trumabaho kay Madriaga at kay PRRD at ang mga witnesses kuno ni PRRD, they will be in the same kind of narrative. yeah, yung scrutiny, Diba? under scrutiny, wala. Yan eh. Parang Oo. hindi kailangan ng critical analysis eh. Parang, Diyos ko, Oo. cursory review lang ang gagawin mo. Lalo na kung ikaw yung tipo ng mga abogado kagaya nila Attorney Panelo. Diyos ko, kaya naman pala gigil na gigil silang patayuin yan. Lulubog yan. And no doubt din, dun sa mga prosecutor, dun sa ICC na hearing, ganyan yung way nila ng dahil pag-represent. Pag-describe, Oo, yung Yes, mga because details the nila. facts that they have, the same people who has given these facts, diba? Same writer, same author. Ah. Continue. Yung kwento ni Madriaga, wala kang detalye. Wala kang, pwedeng later on, kapag ka nagkanda leche-leche dito, pwede mong sabihin, hindi kasi napanaginipan ko lang yun eh. Ay lang ako nun. Kailan ako diba? Tapos na kasi war on drugs. Hindi ko alam kung ano nga yun yung views na yun. Hindi ko maalala yung plate number kasi parang sa paniginip ko lang na yun, ganyan. Di ba pwede siya magtanga-tangahan later on pag yun yung excuse niya? Pwede. Pero nandiyan si Pero Father ano yun? Flavie. Ipagtatanggol siya sa pagkahay niya. Pagdadasal siya ni Kantot Game. Buisit. Sama-sama pa itong mga to, di ba? Ganyan din, di ba yung tirada ni Trillanes kay Kong Pulong dati na parang talaga may mga outlandish story siya na kapag Chinese mafia ka, kapag napatunayan ko may Exactly. Ano So tong that's what na I'm saying. Same author. Di ba? Oo, Same yeah. author. Isang sumulat. Diyos ko. Kami excited Unfortunately. ako sa karma ni Trillanes. Ako din. As in.